Good afternoon sa lahat. Nandito na naman ang inyong Lola Mamshi guys, inyong makakasama sa hapong ito. At ating pag-uusapan ngayong hapon ang tungkol sa communication. Napaka-importante ito masyado guys, no? Lalo na sa mga new couples, no? Yung new partners na kinakailangan na alam niyo ito. Gaano kahalaga itong communication guys upang mapanatili ang magandang relationship sa bawat isa. Communication is defined as a lot of things, no? The successful conveying or sharing of ideas and feelings. Communication is about expressing yourself in a healthy way. Listening to your partner when they are doing the same, and really hearing and absorbing what the other person has to say. So, yan ang communication guys. Listening, no, and sharing, and absorbing what the other person has to say. So, yan siya guys, no? May listener, may nagsasalita. Yan ang communication. So, pag-usapan natin itong 5 tips guys, no? 5 tips for communication to better our relationship, no? Ang number 1 guys ay itong tinatawag na ask open-ended questions. Ano itong open-ended questions guys? Yung open-ended question kasi usually yung tinatanong natin, ang sagot dyan ay always yes or no. No, yun ang commonly na tinatanong natin na ang sagot ay yes or no lang. Pero kinakailangan pala guys yung tinatawag na ask open-ended questions. So, ibig sabihin guys na kung ikaw ay magtatanong sa iyong partner, no? Kung kumustahin mo siya, yung tanong na ang kanyang isasagot ay hindi lamang yes or no. No? Communication is not just about talking about each other's days and saying what you had to eat for lunch, no? Yung mga yung mga commonly asked questions na, ano yung kinain mo for lunch? Did you eat your lunch? Oh, yes, yun ang sagot, di ba? Kinakailangan guys na mag-ask din tayo ng mga questions na yung sasagot nila ay hindi lamang yes or no. Kumbaga, i-explain pa nila, no? Magsasalita sila, guys, no? Yun ang maganda dyan, guys, no? It's about being able to dig deep and get to know this person as well as you can. So, yun pala, guys, no? Sa pamamagitan ng ating pagtatanong sa kanila ay we are digging, no? We are digging. We are able to dig deep and get to know them, no? Yun ang ibig sabihin nun, guys, no? So, madami, di ba? Madami kang dapat itanong sa kanya na maano mo siya. You can dig your partner deeper, no? Lalo na guys, no, sa mga, syempre, bago pa kayo nag-asawa, no? Bago pa lang kayo nag-asawa. And then, syempre, hindi nyo pa talaga kilalang. Although, guys, ilang years na kayong magkasintahan, pero once you get married, guys, ay, diyan mo malalaman na hindi ko pa pala talaga ito siya nakikilala. Kasi, diyan na ang time na lalabas na yung totoong siya. Di ba? Yun. Kaya kinakailangan na you know how to ask questions na madig mo, no? Malalaman mo yung totoong siya. Especially for those who have never been comfortable talking about their feelings, kasi may mga tao, may mga partner tayo na ayaw nilang hindi sila sanay na i-share yung kanilang true feelings, guys, no? For example, may mga problema sila, hindi nila yan sinasabi sa iyo, no? Hindi nila sinishare. May mga ganyang taong klaseng
May mga ganyang klaseng tao guys na hindi sila comfortable na isabihin yung kanilang true feelings, no? And it's not necessary to make every conversation a heart-to-heart. So, hindi naman talaga na kapag nag-uusap kayo ay kinakailangan heart-to-heart. Serious kayo masyado, guys. Yung sinasabi na heart-to-heart na serious, diba? So, maraming paraan, diba? Na at least makuha mo ang kanyang loob, no? Madig mo siya talaga, diba? So, yun na ibig sabihin. So, magtatanong ka sa kanya para little by little ay nakikilala mo siya. Unti-unti ay nakikilala mo ang totoong siya. Kahit kasi guys na ilang taon na kayong magkasintahan guys, hindi mo talaga kilala ang isang tao hanggat hindi kayo naging mag-asawa. Yan guys, no? Yan ang katotohanan. Kaya minsan guys, di ba, ay bigla na lang, no? Pag nalaman mo yung totoong siya, medyo bigla kang madi-discourage, di ba? Kasi hindi mo pa talaga kilala. So, for new couples, kinakailangan na kilalanin ninyo ang bawat isa and it needs communication. And yung sinasabi na, yung sinasabi na an open-minded question. So, yun ang paraan, no? Para malaman nyo ang isa't isa. At para may magandang communication. At kapag may magandang communication, may magandang relationship, diba? Number 2, guys, pick up on non-verbal cues. Ano ito siya, guys, no? If your partner says, my day was fine, but their tone sounds irritated, di ba? Minsan may mga ganun, guys, sasabihin, no? Pag nagtatanong ka sa, how was your day? It's fine. O, sabihin, it's fine, but yung face niya, or fine, but it sounds irritated, di ba? May mga ganun, okay lang, di ba? Kumusta ka? How is your day? Okay lang, pero yung sounds irritated, no? And then yung yung impression ng kanyang mukha ay medyo may something is wrong, di ba? Irritated, upset, or angry, no? Then there may be something else that they are feeling, but not yet ready to communicate. So, may mga ganyan na panahon, guys, no? Na minsan nagtatanong ka sa iyong partner, sasabihin na okay lang, pero yun nga, sounds irritated siya, parang nairita siya, no? And then upset or angry, ganun ba? So, that means na hindi pa siya ready, no? Na i-share sa'yo yun, no? Pero kailangan na, wag kang magalit. Communication is not just about the words we say, but also how we say them. Yun nga, di ba? Doon natin nakikita na, ay, may problema ito kasi bakit ganun ang sagot niya sa akin, no? And we are ready to understand, guys, ha? Pag may mga ganyan na, may times na ganyan ang nangyayari, guys. Our tone and our attitude give away a lot more than just words, di ba? May kasabihan nga na action speaks louder than words, di ba? Siya sabi, I'm fine. Pero, di ba, yung action niya, tsaka yung intonation ng kanyang pagsasalita na I'm fine, iba, no? Iba or baligtad, di ba, sa sinasabi niya ng fine, di ba? So, pag may mga ganyan na panahon, ay you have to, kinakailangan na you are ready to understand. Huwag ka rin ma-irritate din, di ba? Kasi, baka ganyan ang sagot mo, fine, pero baka, di ba? Kinakailangan na you are ready to understand, no? Pag may mga ganyan na sitwasyon. So, it's honestly a skill to be able to pick up on those non-verbal clues. Isa pala yung skill, guys, pag nakuha mo, na-gets mo kaagad, no? Pag sinagot niya na ganun, then, ay, may problema ito, diba? So, skill din yung naiintindihan mo kasi yung iba hindi naiintindihan kaagad, diba? Kaya,
Yun nga, sabi ko kanina, sasabihin mo na, bakit ganyan ka kung makasakit sa akin? Di ba? Nagagalit ka na ngayon. You did not understand the situation, no? So, if you are skilled enough, guys, no, to understand, no, na pick up mo kaagad na, ay, may problema ito. So, you will stop, muna, no? Asking na, parang, ikaw, nagagalit ka na tuloy, and then, you keep asking him, parang, tinutulak mo na siya na, sasabihin niya talaga kung ano yun, di ba? So, you have to wait for the right time, no? Na maging ready siya to, sabihin sa iyo kung ano yung problema niya. So, ganyan ang communication, guys, di ba? You are, you're skilled enough to pick up those non-verbal cues. Yun ang tinatawag na non-verbal cues, guys, So, as partners, kinakailangan both of you, kinakailangan na alam nyo, kinakailangan magkaroon kayo ng skill, para ma-pick up nyo kaagad yung mga non-verbal cues na yun na, nalalaman mo na kaagad na, ay, wala ito sa mood, di ba? So, kung wala sa mood, syempre, wag ka na masyadong maraming tanong muna, di ba? Hintayin mo na magiging yung mood niya, di ba? Ganun yun. Kaya, importante masyado, guys, na malaman natin ito. Number 3, don't try to read their mind. Kinakailangan minsan kasi, binabasa natin yung nasa isipan ng ating mga partners. Sometimes, you can tell just by looking at someone what they may be feeling, di ba? Minsan, kung yung sa mood nila, no? Minsan, nalalaman na kaagad natin, no? By looking at them, no? Kung ano yung nila, napi-feel nila. It's not always easy to do this, and let's face it, di ba? Hindi rin basta-basta, no, na malalaman natin din yun, no, na natin yun, alam natin yun, di ba? Hindi rin basta-basta yun, no? And as much as we want to be mind readers, we aren't and shouldn't have to be, no? Minsan din, gusto natin mabasa yung nila, nasa isip nila, no? Pero hindi naman talaga tayo mind readers, kaya minsan napapalpak tayo, di ba? So, pabayaan mo lang muna, di ba? Pabayaan lang muna natin kung ano yung nila. Siyempre, makikita natin sa kanilang mood na hindi, parang masama yung mood nila, no? Wala sila sa mood, ay nag-iisip talaga kaagad tayo kung ano kayang dahilan kung bakit ganyan siya ngayon, di ba? Hindi natin hindi natin talaga ma-point kung ano talaga yung kanyang problema, di ba? So, kinakailangan hindi tayo maging mind readers kasi mahirap, hindi naman talaga tayo nakakabasa talaga, no? Ng kanilang, sa kanilang mga nasa isip nila, no? So, hindi rin natin kailangan gawin yun, di ba? So, if you're not sure what your partner is feeling, di ba? Kung hindi talaga tayo sure kung ano yung nila, anong problema ba, ano yung nafe-feel nila, di ba? Then, that's the time na we will ask them, di ba? In a nicer way. Ikaw na bahala kung paano yun, gagawin mo para matanong mo siya, no? Kung bakit nagkaganon siya, bakit moody siya, di ba? May problema ba siya? Ano yung problema niya? O itatanong, hindi yung babasahin natin yung utok nila at doon, kumbaga tayo na ngayon ang tayo na ngayon ang gumagawa ng rason kung kung bakit nagkakaroon sila, di ba? So, let us not be mind readers, guys, no? And then, we will ask them. We will ask them. Okay. Number 4, conversations are a two-way street. Syempre, no, ibig sabihin yan, communication is kayong dalawa. There is the one sharing, and then the other one is listening, di ba? So, kung yung isa ay may isi-share, you have to listen. No? You have to
be patient to listen to your partner kung ano yung gusto niyang i-share sa iyo. And then, after niya magsalita, then, you can talk na, no? So, baka may i-share siya sa iyo and then, he is asking for your opinion, di ba? So, that's the time na magsasalita ka rin sa kanya. And then, so, both of you guys, no? Yan ang sinasabi na communication, no? Kayong dalawa ang nagsasalita. After na mag-share yung isa nag-listen, and then so yung isa naman na nagsasalita, yung isa na naman ang nag-listen. So, both of you, di ba? Kayong dalawa. Hindi yung iisa lang, guys, di ba? Equal kayo. So, number 5 is set aside time to talk. Ito, napaka-importante ito masyado, guys. Kinakailangan talaga na mag-set talaga kayo ng time na nag-uusap kayo. Kailangan may time kayo na mag-usap, guys, diba? Kasi minsan busy na kayo masyado. Wala na kayong panahon na mag-usap, diba? Yung isa busy sa trabaho, yung isa busy sa trabaho din, diba? So, yung minsan sa pagkain, hindi na kayo nagkakasabay kasi yung isa maaga gigising kasi maaga pupunta ng trabaho, yung isa natutulog pa pag alis niya kaya hindi kayo nagkakausap, diba? So, kinakailangan na you have to set time, no, na magkausap kayo. Yun nga, guys, kinakailangan na mag-date din kayo, di ba? At nag-uusap kayo. Yun, importante masyado, guys, di ba? So, para ma-maintain ninyo yung good relationship ninyo through communication. Napaka-importante talaga, guys, no? Ang communication, no? Especially sa mga couples, no? Importante masyado na may magandang communication ang bawat isa. So, hanggang dito na lamang, guys. I hope na may nakuha kayong lesson at naiintindihan ninyo ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.